'To matindi mula kay PHTV mga kapatid, oh. Ito yung title, oh, Biden, binalaan si Xi. 30 minutes lang ang kailangan para mabura ng US military ang China sa mapa. Well, hindi natin alam mga tol kung may katotohanan to o wala. Pero kakaiba na mga kapatid, 30 minutes lang daw ang kailangan. Well, bigyan natin to ng reaction video and commentary. Yan, eto nga panonoorin natin mula kay PHTV yan. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga kapatid. Iniulat na isang source na binalaan umano ng isang Chinese military general ang Communist Party laban sa binabalak nito na salakayin ang Taiwan at pinaplanong sapilitang pag-agaw sa Ayungin Shoal mula sa pagkokontrol ng gobyerno ng Pilipinas. Sinabi ni General Wei Fenghe na hindi papayag ang karamihan sa mga matataas na opisyal ng People's Liberation Army sa pinaplano ng kanilang gobyerno dahil siguradong hindi umano magiging maganda ang resulta nito at baka pagsisihan pa nila ito sa huli. Kung nag-iisip sila ng tama, ganun talaga mangyayari. Sekreto umanong binalaan na nasabing general ang mga miyembro ng Communist Party na hindi sila susunod sa anumang utos na salakayin ang Taiwan o Pilipinas at sinabi na handa umanong mag-aklas ang mga opisyal ng People's Liberation Army. Nilinaw din niya sa Communist Party na hindi nito kayang kontrolin ang mga opisyal ng People's Liberation Army at kung talagang ipipilit ng CCP ang kanilang gusto, siguradong maraming pagbabago ang magaganap sa China. Iniulat ito matapos sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Bronner na sinalubong ng isang barko ng China ang mga barko ng Pilipinas at Estados Unidos habang nagsasagawa ang mga ito ng Joint Maritime Patrol sa West Philippine Sea. Ayon sa hepe ng Sandatahang Lakas, 2 Philippine at isang US vessel ang magkasamang nagpatrolya 30 nautical miles mula sa Malampaya Gas Field Facility sa hilagang bahagi ng Palawan nang biglang namataan nila ang isang Chinese vessel. So yun nga no, nakabuntot daw yung warship ng China mga kapatid no. Pero hanggang buntot lang naman sila, hindi nila magawang lumapit, hindi nila magawang mang-radio challenge o mangharas sa madaling salita mga kapatid no. Kasi may kasama tayong US eh. 'Di ba? Imagine niyo kung Pilipinas lang 'yun. Ewan ko anong ginawa nila. Naobserbahan nila ang isang warship ng People's Liberation Army Navy na tila sinusundan sila mula sa layong 6.5 nautical miles. Para naman kay Bronner, ang Joint Philippine-US Patrol ay hindi sadyang i-provoke ang mga Chinese forces na nasa West Philippine Sea. Sinabi niya na ang kanilang objective ay upang matiyak na Armed Forces of the Philippines ay mayroong interoperability sa US military, mapahusay ang kanilang kakayahan upang epektibong i-promote ang tinatawag na rules-based international order sa West Philippine Sea. Anya na sa ngayon naniniwala ang Sandatahang Lakas ng Joint Maritime at Air Patrol sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay naging matagumpay dahil hindi umano sila nakaranas ng anumang hindi kanais-nais na insidente. Idinagdag niya na nakamit ng US at Philippine military ang kanilang mga objective na itinakda para sa Joint Maritime at Air Patrol at dahil dito napahusay ng AFP ang kanilang kakayahan na mag-operate ng sabay kasama ang kanilang kaalyado. At marami pa no, marami pang parating na mga Joint Maritime Patrol this 2024. Yun ang pinagpauna na
ng AFP natin last year pa yung report na yun, mga 2 months o 3 months ago, 'di ba? So mas marami pa daw ang mga Joint Maritime Patrol na gagawin, no? So hindi natin alam mga kapatid kung ano in the future ang magiging reaction pa ng China. Kung hanggang buntot lang ba talaga sila, hanggang pagmamatsyag lang sila o talaga magiging agresibo sila kahit na may kasama tayong ibang bansa, no? Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na isang source na sinabi umano ng ilang matataas na opisyal ng People's Liberation Army na handa umanong sumuko ang 100,000 mga Chinese na sundalo sa Amerika kapag nagdeklara ng giyera si President Xi Jinping sa South China Sea. Ano pang silbi nyo bilang sundalo? Ano pang silbi nyo bilang sundalo? Basta sundalo lang kayo sa practice. Kapag gera na, susuko na kayo agad. Ang kulit no? Sinabi umano ng ilang general ng Chinese military na wala silang kakayahan na talunin ang US military sa isang digmaan at marami sa mga sundalo ng People's Liberation Army ang ayaw na makipaglaban sa anumang giyera. Idinagdag ng mga Chinese military official na hindi umano matutumbasan nila ang experience at lakas ng US military sa pakikipaglaban at kung ikukumpara sa People's Liberation Army, hindi pa nila kailanman napatunayan ang kanilang kakayahan. Yun. Well, may katotohanan din mga tol, no? Kasi alam naman natin ang US military talagang ano yan, batak na batak sa labanan yan mga tol. Ang dami nilang pinagdadaan ng labanan. Magpahanggang ngayon, di ba, sumasabak sila. Eto naman sa kabilang banda, yung kanilang counterpart dito sa China, nakikita natin sila palagian sa mga exercises lang. Di ba? Doon lang sila nakikita natin na talagang mabilis ang kilos, ready, ganyan-ganyan. Pero in actual battle, hindi pa natin sila nakikita sa gano'n, no? So, ano masasabi nyo tungkol doon mga tol? Hindi natin, eto mga tol, binibigyan lang natin to ng reaction video and commentary. Pero yung mga naririnig nating info kasi, hindi natin sila masyado naririnig sa mga balita. So, hindi natin sila pinapatotohanan o hindi natin sila kino-confirm, no? Bahala na lang kayo mag-search kung gusto ninyo. Basta tayo ay nagbibigay lang man tayo ng opinion at reaction sa mga napapanood natin. Alright? Sinabi naman ng ilang eksperto na malinaw umanong nagdadalawang isip ang mga Chinese military official na isabak sa giyera ang kanilang mga sundalo dahil alam nila na walang experience ang People's Liberation Army sa isang tunay na digmaan. Iniulat ito matapos binigyang diin ni Pangulong Marcos ng tumataas na tensyon sa West Philippine Sea ay nangangailangan ng pakikipagtulungan sa Estados Unidos dahil ang nasabing partnership ay magpapanatili sa kapayapaan sa rehiyon. Anya ng Estados Unidos ay ang tanging pinakamatagal at pinakatradisyonal na kaalyado at iyon ay nasa iba't ibang anyo na tumagal ng higit sa 100 taon. Kahit nga hindi na US kahit Japan lang no? Matindi na yun At magsisilbi umano itong reminder na ang Pilipinas lamang ang natatanging treaty partner ng Washington sa rehiyon. Yun nga lang, sa US kasi tayo may mutual defense treaty, hindi naman sa Japan at hindi naman sa ibang mga bansa, di ba? Idinagdag niya na ang tumitinding tensyon sa West Philippine Sea ay nangangailangan na tayo ay makipagsosyo sa ating mga kaalyado at ating mga kaibigan sa buong mundo upang makabuo tayo ng solusyon at mapanatili ang kapayapaan. Nanindigan din si Pangulong Marcos na hindi kailanman isusuko ng Pilipinas ang kahit 1 pulgada ng teritoryo nito sa anumang foreign power. Handa rin umano ang gobyerno na protektahan ang soberanya ng bansa anumang oras. Dapat lang. Malinaw umano sa ilalim ng batas ng UNCLOS na final at binding ang 2016 award ng Permanent Court of Arbitration na kung saan ang desisyon nito ay pumabor sa Pilipinas tungkol sa isyu ng South China Sea. Tama.
Napawalang bisa yung ano ng China. Naghain ang gobyerno ng Pilipinas na ilang diplomatic protest laban sa China dahil sa mga agresibong aksyon ng komunistang bansa sa West Philippine Sea sa kabila ng pag-reject ng Chinese government sa arbitral ruling na nagpawalang bisa sa malawak na claim nito. Grabe, no? Kung makikita nyo yung barko kanina ng ano, no? Ito, BRP Malapascua. Biruin mo, no? Napakaliit, no? Kung i-compare dito sa China Coast Guard, itong barko natin, pwedeng isampa dito pala sa unahan nila di ba? Okay mga kapatid, no? Kung nakikita ninyo, ang ating gobyerno ngayon ay gumagawa ng paraan, no? Hindi man tayo agresibo, pero nakikita natin may ginagawa talaga, no? Kung minsan napupuna natin sila, kung minsan na kikriticize natin sila mga tol dahil parang ano bang ginagawa ninyo? Bakit kayo pumapayag na ginaganyan lang kayo ng China? Alam mo yun, dala lang kasi talaga ng emosyon yun at dala ng pagka bad trip, pagkainis. Doon sa nakikita natin parang kinakawawa tayo mga tol. 'Di ba, ng China, hinaharang tayo, binabangga tayo, wina-water cannon na tayo. So parang gusto nating pumalag, 'di ba? Gusto nating makipagsabayan sa kanila, 'di ba? Dala ng emosyon 'yan, mga tol. Pero ang ginagawa kasi ng ating gobyerno, mga tol, ay iniisip nila yung mas lalong kapakanan ng nakararami, mga tol. Iniisip nila yung kapakanan ng mga sundalo nating sasabak kasi parang ano yun, pagpapatiwakal yun mga tol. Pero mo, lalaban ka sa isang napakalaking bansa ng alam mo namang matatalo ka dyan. So kawawa rin naman yung mga pamilya nun. At bukod doon, syempre, yung mga pamilya ng mga mamamayang Pilipino na masasayang dahil alam naman natin pag sumiklab yan, kahit nasabihin natin may tulong ang US dyan, hindi natin mapipigil ang mas mabigat na atake ng China dahil mas malapit sila sa atin. Madali silang makaresponde, 'di ba? May mga military base nga tayo rito, may mga military base ang tawag dito, ang Amerika sa ibang mga bansa na malapit lang din. Pero hindi isapat 'yun mga tol para makatugon ng buong puwersa ang US. So malaki talaga magiging pinsala sa atin 'yan mga tol. At alam 'yan ng kinauukulan, no? Magtiwala lang tayo sa kanila dahil alam nila ginagawa nila. Kaya hangga't maaari mga tol ay ano 'yan, ano sila no, diplomatic protest o nasa mapayapang pagtugon ang nais nilang mangyari mga tol. Tulad nga nung napanood natin kanina, 'di ba, yung balita mula dun sa first post, ang gagawin ng Pilipinas is magtayo na lang ng mga shelter o mga military base dito sa West Philippine Sea bilang tugon sa patuloy na ginagawa ng China, mga kapatid. At least doon, 'di ba? Pag naitayo na 'yun, wala na silang palag doon, nakatayo na 'yun. Hindi nila pwedeng atakehin 'yun, 'di ba? At least tinandigan talaga nating atin 'to, 'di ba? Atin 'yang West Philippine Sea na 'yan. So ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa video na panood natin? Comment ka na lang sa baba. Pag-usapan natin 'yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.